Sulit pa printing shop. Hello guys, so katulad nung nasa title nung vlog natin na to, so i-discuss ko sa inyo guys yung sublimation process for t-shirt or clothing line or apparel or kung ano man yung gusto nyo itawag dito para sa mga gustong i-business to guys. So noong nakaraan kasi guys, no, more on hard blanks tayo. Katulad nito guys, no, yung sublimation na mugs at syempre yung packaging ng mugs, yan yung mga ginawa natin noong nakaraan. So ang focus naman natin ngayon ay tungkol sa mga tela. Pero sa ngayon, doon muna tayo guys sa mga damit, no, kasi maraming klase ng tela eh. Syempre merong kumot, merong unan. So doon muna tayo guys sa mga damit mag-focus kasi marami pa tayong gagawin ng mga content about sa sublimation nga. And syempre guys, para mas marami kayong matutunan ay talagang pinupuno ko na talaga ng kaalaman tong mga vlog na ginagawa namin. Syempre business ito, kaya hindi natin to pwedeng madiliin. Kasi nga ito na yung dream business ng iba. Kasi kapag tinanong mo kagad ng isang tao kung ano ba gusto niyang itayo, ang una niyang naiisip ay t-shirt printing business. Which is actually guys, no, may ginawa na kaming ganyang vlog, yung sa iba't ibang paraan ng shirt printing business. Pero this time nga guys, is magpo-focus tayo sa sublimation. Kasi guys, ito yung isa sa pinakamababang puhunan para makapagsimula ka kaagad ng t-shirt business mo. Pero guys, maliban sa process ng paggawa dito na ituturo ko naman sa inyo mamaya, ay meron pa tayong tinatawag guys na shirt niche kasi malawak talaga yung negosyo ng clothing business. Kaya dito guys pumapasok yung tinatawag natin na shirt niche. So ano ba guys ibig sabihin ng niche? So a niche refers to a specialized focus area of interest, market, or position, often characterized by its small size and distinctiveness. So kwento ko lang sa inyo guys na ang The Printing Shop hindi naman talaga yan The Printing Shop ng una kasi eto pakita ko sa inyo sort by date natin to, itong sa studio ko. Yan kung mapapansin mo, 2009 pa lang nag-upload na ako ng mga video. Eh ngayon 2026 na. So ilang years na? 17 years na mula nung una ako nag-upload ng video. Papansin nyo dito guys, ito yung mga ina-upload ko ng mga video, mga concert. Ito, Chico Sai, Paris, Quezon, Parusa, yan yung mga concert. Halos linggo-linggo ako nasa concert dati. Then marami pa akong ina-upload dito. Mga personal video ko. Tapos may mga gadget content rin ako. Yan, mga Toycon. Meron pa ako mga travel vlog. No? So papansin nyo lahat yan guys naka-private na siya. Tapos nung bandang pandemic nga guys ay syempre wala akong ginagawa nun kasi nga wala akong hanap buhay nun. So ang ginawa ko nun guys ay nag-upload ako yan mga gadget vlog. Yan makikita nyo dito na bandang August. Yan August 30 tandang-tanda ko pa So nag-upload ako guys ng isa na video. So yung video na yun guys, ito yung in-upload ko. How to remove roller marks in Epson L121. So ang pangalan pa guys ng vlog ko niyan is pangalan ko lang, no? So wala pa talagang The Printing Shop noon. So nakita ko guys na ang daming views. Kitang-kita nyo naman, tingnan nyo naman to. Bakit 10 years ako bago na monetize? Yan lang yung views, 810. Ito na naman yung mga concert, 128 views lang. Ito, 132 views. Ito, 1,155 views. Pero tingnan nyo, nung nag-vlog ako about sa printing, so umabot siya guys ng 100,000 views. Then dito naman guys sa Epson na L120 pa dati, blinking red and green na fix. So 103,000. So, ibig sabihin yan guys, nakita ko na yung niche ko dun sa YouTube. Kasi nga guys, tips sa mga gusto maging YouTuber, sa una talaga yan guys, random yung pag-upload mo kasi hindi mo pa alam yung niche mo. Pero guys, pag nalaman mo na yung niche mo, dyan ka pwedeng lumago. Kaya guys, ngayon ay lumago kami ng lumago dahil sa niche na yan. Pero bago guys, magkaroon ng The Printing Shop na niche sa YouTube, di ba? Ay August yan di ba? Sabi nga sa inyo August yan. Pero June pa lang guys ay natayo na yung The Printing Shop. Nung una talaga guys, ang ginagawa ko is puro sticker. So nagturo ko guys sa YouTube ng tips and tricks about sa printing nga. So hindi muna ako nagbebenta niyan. Bago ko guys nagbenta, again nagturo muna ako. So ibig sabihin nun guys, 2009 pa lang nag-upload na ako sa YouTube. So wala naman akong views talaga nun. Nakita ko guys yung niche na tinatawag ko. So ang ginawa ko nun guys, syempre guys yung nakapangalan sa akin na channel ko. So pinalitan ko na siya guys ng The Printing Shop. And dito na nga namin guys kinarir yung printing business and syempre yung pagsusupply ng printing business. So doon ko guys nakita yung niche ko kasi nga mahilig naman talaga ako sa printing and mahilig rin naman ako magturo and syempre mahilig rin ako mag-edit ng video. So pinagsama-sama ko lang yun guys kaya nga guys na gawa ko in The Printing Shop. So ganyan rin guys sa isang negosyo, no? Kailangan mo guys hanapin yung specific niche mo. So kaya halin tulad yun guys sa nangyari sa akin. So sa isang clothing business kasi guys, sobrang dami talaga na pwede mong may offer. So katulad rin nung nangyari nga sa akin, sobrang dami na pwede mong i-upload na video. So dapat guys, hanapin natin yung niche natin dyan. So from a larger or a broader market,
may isang specific o yung mas maliit na community o target market ka dapat. Hindi pwedeng lahat na lang ay sa'yo. Okay? Hindi pwedeng ganon. Kasi kung gagawin mo yon, may hirapan ka talaga, no? So, dapat i-target mo guys yung certain community. So, paano mo malalaman guys yung niche na para sa'yo? So, para hindi ka na mahirapan guys, ay tanungin mo na lang yung sarili mo. Ano ba yung mga gusto mo? And syempre, ano ba yung mga talento mo? Sabi nga nila, kapag gusto mo yung ginagawa mo, syempre parang di ka nagtatrabaho. So, gano'n rin guys dito sa t-shirt printing, no? So, tanongin mo muna yung sarili mo. Ano ba yung gusto mo? And syempre, bago mo nga naisipan na panoorin tong video na to o bago mo guys naisipan na magtayo nga ng t-shirt business, syempre alam mo na kung ano yung gusto mo talaga. So kapag nalaman mo guys yung gusto mo, so dyan mo na guys sisimulan yung t-shirt printing business mo kasi nakita mo na nga guys yung niche mo. So ang susunod na i-discuss sa inyo guys, syempre ito yung iba't ibang niche sa t-shirt printing business. Pero ang problema naman ng iba, hindi sila marunong mag-design, hindi sila marunong mag-layout. So yung iba, sabi, sir, ang galing mo naman mag-design, ang galing mo mag-layout, kaya mo yun nasasabi. Ay, actually guys, di talaga ako nagdi-design o nagli-layout nun. So, marunong naman ako mag-design and syempre mag-layout, pero nasasayangan kasi ako sa oras di ba? So, kung pwede naman tayo mag-download ng mga design and syempre mga layout, ba't pa tayo gagawa ng sarili natin? So, ito nga guys, yung lagi kong sinasabi sa inyo, i-try nyo tong Creative Fabrica. Kasi dito guys, may free trial sila. Ito guys, so try for free now. So para makuha mo guys yung free trial nila, i-check mo lagi guys yung link sa description section ng video na to. Guys, napakalaking tulong nito. Ang binabayaran ko lang yata monthly dito ito lang no? 3.99 monthly kapag nagustuhan mo. So magkano lang yan? 220 pesos monthly. Madadownload mo na dyan, milyon na files, templates, fonts, and graphics para hindi ka na nga mahirapan. So ito guys yung solusyon dun sa mga tao na meron na nga silang niche, meron na silang gusto. Ang problema naman guys, di raw sila marunong mag-layout, di raw sila marunong mag-edit. So ito na guys, pinapakita ko na sa inyo guys yung mga solusyon dyan sa mga problema nyo. Kasi di ba, sa bawat problema merong solusyon. Pero kapag ka ikaw yung klase ng tao na sa bawat solusyon may problema, baka ikaw na yung problema. So ito guys, sabihin ko na sa inyo guys yung mga iba't ibang klase ng t-shirt niche na pwede ka talagang kumita dito kasi proven na talaga to. Ito yung mga madalas yun naman nakikita to. Kahit nga tingnan mo ngayon yung suot mong damit, ay sigurado yan, tinamaan ka ng isa sa mga niche dito. Unahin na natin guys, syempre yung mga essential wears o line, yung mga everyday use katulad ng mga terno, na pangbata o pantulog, pambahay, mga couple shirt. Ito, pakita ko sa inyo. So, punta tayo dito guys sa Creative Fabrica. So, try nga natin guys yung mga essential wear katulad ng mga pajama pambata. So, ito guys yung mga sample ng mga pajama wear, di ba? Yan na pangbata So, ang gagawin mo lang guys dyan is i-download mo na lang yan. Ito, pag inopen mo to, makikita mo dito guys may nakalagay commercial and full POD usage allowed. Ibig sabihin yan guys, pwede mo yung gamitin sa negosyo mo nang hindi ka guys nag-aalala ng copyright. Kasi mahirap guys download sa Google. Mamaya makita ng artist siya na kinukuha mo yung kanyang mga design, so pwede ka mademanda. So dito guys, lahat ng nandito, millions of files, fonts, templates, again, makukuha mo yan. And syempre may free trial sila. At kung nagustuhan mo yan guys, only 200 pesos per month. Grabe, magkano lang naman yun. Kung kukumpitin mo yun sa 30 days, parang 6 pesos lang babayaran. Kulang pa yun guys sa pamasahe mo sa jeep. So iba pa guys na mga pwede dyan, yung mga everyday lang naman na mga sinusuot. Yan, so pwede kayo mag-offer guys ng mga affordable pero magagandang design na for everyday na gamit nga o yung tinatawag natin na mga graphic tees. So katulad nito guys, may mga ginawa na kami. So dinownload namin sa Creative Fabrica, then syempre inedit namin sa Canva. Yan mga everyday use yan. Yan yung mga sample guys ng mga design. So maya guys, huwag kayong mag-alala. Gagawin talaga natin na damit yan yung mga design na yan, okay? So maganda pa dito guys, syempre yung mga design mo na ginawa na yan, so pwede mo guys i-offer yan sa mga reseller, no? So pwede kang magkaroon guys sa mga reseller. So mangyari noon, sila na lang order sa'yo, then ikaw gawa ka na lang ng gawa ng damit. Pumunta naman tayo dun guys sa pangalawa, syempre yung customize o personalize. Ito yung madalas na pinapagawa sa t-shirt printing business. Ito guys, ginagamit to sa mga event, celebration, katulad ng birthday, wedding, gathering, reunion, gender reveal, baptism, debut, anniversary, New Year, and syempre Pasko. Or pwede rin guys na eleksyon. So kapag ka-eleksyon kasi guys, yan bubuhos talaga ng pera. Actually, may sinearch na nga ako dito Saan na ba yun? Mag-search na lang tayo ng bago. Halimbawa, Christmas
shirt design. Yan. So sa Creative Fabrica na naman to. Pwede mong gamitin yan sa negosyo mo. Malalaki guys yung mga file size yan, hindi yan maliliit. Makita ko lang sa inyo na nagda-download tayo. Yan, so ito open natin to. Makikita nyo na commercial and full POD usage allowed. So click ko lang guys yung download. So kapag ka na-download, so i-open ko lang siya dito. So makikita nyo dito, so right click ko lang siya, properties ko lang siya. Tingnan nyo gaano kalaki yan 4,200 pixel. Mas malaki pa sa 4K yan na TV. Ganon siya guys kalaki. Kaya pag inopen mo yan guys, hindi pixelize yan. Nakita nyo gaano kalaki yan? Talagang high quality yung mga design na yan. So may mga option pa siya. Pwedeng PNG, pwedeng SVG, pwedeng Adobe Illustrator. So marami ka guys na mga option kapag ka nag-download ka nga guys sa Creative Fabrica. Hanap pa tayo dito guys ng sample. So halimbawa, New Year shirt design. Happy New Year 2026. Yan guys, lahat yan pwede nyo yung i-download. Kahit scroll mo ng scroll yan. Tingnan nyo, scroll ko ng scroll Hindi nyo mauubos yan kasi million yung design dito. So ganyan guys, kaganda ang Creative Fabrica. Na malaking tulong nga guys, lalo na guys sa mga gusto magtayo ng kanilang shirt printing business pero nahihirapan sila o wala talaga silang knowledge sa pagde-design. Yung pangatlo natin guys, ito yung mga on-demand, yung mga trendy, yung mga meme, yung mga humor, yung mga witty. Ito guys yung mga nakakatawa na mga design. So actually meron din kami nito Ito pakita ko sa inyo Kung gusto mo guys naka hard drive na para hindi ka na mahirapan. So meron kami guys mga design. Ito pakita ko sa inyo. So ang tawag namin kasi dyan guys is Spoof 420, 7 inches, Adidas, Adobo, Alakpa, Asa, Badman, Bahu. Yan, so yun yung mga witty na mga design. So alam ko nakikita nyo yan sa mga mall na binibenta nila yan. So meron kayong mga design na ganito guys. Ito wala to sa Creative Fabrica Ito, meron kaming ganito na binibenta nga na nasa hard drive na 2.5 yan guys. Pero kung gusto nyo guys makuha yan, pwede mo guys makuha ng 1.5 na lang yan kasi naka-sale yan. Yan, and marami pa guys na mga kasama dyan bukod dyan sa mga spoof and brand design na yan. Yung mga motor decals, Canva, cameo, calendar, bootleg, anime templates. So maganda pa yan guys, meron kaming ino-offer na t-shirt business package. So kung gusto mo guys ma-avail yun, so syempre hanapin mo lang kami sa FB The Printing Shop. At maganda pa dyan guys, so kapag ka in-avail mo yung t-shirt business package namin, kasama na guys dyan yung 100k templates. And syempre, ito ibibigay ko na rin sa ito ng libre, itong mga spoof and brand design na to. Yan ang dami niya 100 na spoof and brand designs. Balik tayo dito sa Creative Fabrica. Subukan niya natin guys na mag-type dito. Funny shirt design. Raising my husband is exhausting. Yan. So again, kahit scroll mo ng scroll to, ang dami nito, hindi mo to mauubos. I love me. Ayos to. I love men, I love me. Ito, yan na naman yung exhausting na yan. Hindi naman totoo yan. Happy Smile Day, Happy Smile Day. The moment when you get caught reading someone's shirt. Di ba? Yan, so pwede mo rin yan guys download. And makikita nyo ulit guys, commercial and full POD usage allowed. So again, kahit scroll mo ng scroll yan, hindi mo mauubos to. Kasi million guys yung design na yan. Kahit abutin tayo guys ng buong araw dito, hindi mo mauubos yung pag-i-scroll mo dito. Ganyan karami guys yung design sa Creative Fabrica. So next naman natin guys, syempre itong mga damit para sa mga professional. Ito kasi bulk order to. So halimbawa corporate wear, so uniform ng teacher, education, healthcare, tech, nurse, slogan tees about career, di ba? So ito yung tawag natin dito ay ano nga ba tawag? Ang tawag namin dito guys nung nag-aaral kami yung wash day uniform. Yung pang maglalaba ka, di ba wala kang uniform. So ito lang yung sinusuot, mga damit. Sample guys, ganito yung itsura niya. Yan, so meron pa kasi akong vlog na ginawa, Gadget Syndrome. So kung mahilig ka guys sa mga gadget, hanapin mo lang ako guys sa YouTube, Gadget Syndrome. So ganito guys yung itsura ng sinasabi ko sa inyo na uniform ng mga professional. Usually yan, ganito nakalagay lang dito yung badge. So halimbawa, doktor sila, halimbawa nurse sila, or teacher sila. So ganito guys yung ginagawa, yung mga professional lang. So pwede to guys gawin as nakaburda, pero pwede rin naman to guys gawin as sublimation lang. So mamaya guys, gagawa ako ng isang t-shirt na gagawin ko tong t-shirt talaga para makita nyo guys kung paano ba guys ginagawa yung ganitong uniform. So sa Creative Fabrica guys, pwede rin tayong mag-search niyan. Halimbawa, architect shirt design. Yan, yung mga ganyan, yung mga slogan, yung mga meme, yung mga funny, don't make me use my architect voice.
Ano ba yung architect voice? I'm an architect and I don't need to make sense. Try pa nga natin yung iba, no? Nakakatuwa yung mga design eh. Doctor shirt design. Saving lives one shift at a time. Emergency department, doctor. So again, scroll mo ng scroll yan. Hindi mauubos yan sa sobrang dami yan. So subukan pa natin guys. Last na, teacher shirt. O yan, mga teacher. Helping tiny humans do big things. So nice, ganda nito ha. Dream team, aka second grade teachers. Ang dami guys na design para sa mga teacher. Yan, so pwede mo guys ulit gamitin yan para sa yung t-shirt business. So kung marami ka na guys idea dyan sa ulo mo o dyan sa isip mo, so gamitin mo guys yung Creative Fabrica kasi mas madadagdagan guys yung mga idea mo. At ang maganda pa dyan guys, again, pwede mong i-download dyan. So ito, 100 days of school. So subukan natin ulit i-download. Ayan o, commercial and full POD usage allowed. So i-download ko lang to ulit para makita nyo na malaki talaga to. So ito na siya guys. Ito naka PNG file naman siya. So properties nga natin ulit para makita nyo gaano to kalaki. O details. So yan o, 4,500 by 5,400 pixel. Ganun siya kalaki. Sobrang laki nito. Actually, di ako nag-save ng ganyang kalaki eh. O, tingnan nyo naman yan, gaano ka high quality. I-zoom natin ng i-zoom. O, di ba? High quality talaga yung mga design na yan. Huwag ka na magpatumpik-tumpik, no? Mag-free trial ka na sa Creative Fabrica. Libre nga lang, free nga lang yan eh. Siyempre, pa nagustuhan mo, ang laking tulong yan. Kaya sa mag-isip ka na mag-isip kung ano ba mga design ang ilalagay mo dyan sa damit. So, mag-download ka na lang dito. Ano ba naman yung 220 pesos per month? Mas mahal pa yung isang kape ng Starbucks dyan. Next naman natin guys, syempre, my sportswear o my sports line. So, usually to, ang nagpapagawa nito yung mga nagba-basketball, 'di ba? Yung mga uniform nila sa basketball. O jersey pala yung tawag doon, no? Jersey. Usually yun guys, sublimation lang 'yon. Akala nyo guys na iba-ibang kulay yung mga uniform ng sa basketball. Puti lang talaga yun. Then, syempre, sinablimate kaya nagkaganon yung kulay nun. Ito, pakita ko sa inyo. Jersey, basketball, uniform. O yan, may mga design rin dito. Pwede mong i-open ang Photoshop yan, guys. Syempre, palitan mo ng mga design yan. Makita nyo, meron rin yan, guys, sa Creative Fabrica. Lahat ng i-search mo dito, wag ka lang marurong spelling. Lahat yan meron dito. Download natin to. Kaso, ito ay pang malalaking sublimation na to. Mga jumbo press na yung ginagamit yan. Then, syempre, jumbo printer na yung ginagamit dyan. Okay, so i-download ko lang siya para makita nyo. AI and syempre naka EPS. So subukan nga natin siyang i-open. So EPS guys is Photoshop na file yan. So kung wala pa kayo guys Photoshop at gusto nyo ng Photoshop, so pwede nyo kung PM sa aming page. The Printing Shock. So nagbebenta kami guys ng Photoshop for only 199 pesos. Yan, so pag unang nyong open, magkaka-error talaga ng ganyan. So gawin mo lang, click mo lang to. Don't send, then gawin mo, i-open mo ulit, no? Right click, then run as administrator. Itong Photoshop na bibili nyo nga kung gusto nyo bilhin lang naman. Sa una talaga gano'n, nag-error siya. Sa pangalawa, mag-open na siya. Makita ko lang sa inyo guys na pwede nating i-open to sa Photoshop kasi EPS file yan eh. So syempre, drag ko lang to dito sa Photoshop. So makikita nyo guys na na-open ko siya sa Photoshop. So next naman natin guys ay syempre mga religious shirts o yung mga religious quotes, yung mga Bible verses, yung mga uplifting, yung mga motivational, yung mga faith positives o yung mga words to live by. So again, meron yan dito sa Creative Fabrica, mga ganyang design. Bible shirt design. Jesus loves you. Faith, hope, love, bless, amen, rejoice. Yan. So ang dami rin dito guys. Ayan o. Hard pot, hallelujah. So actually, mayroon kaming ginawa niyan. Yan o. Faith over fear. Ito, galing lang rin sa Creative Fabrica yung mga yan. So minakap lang namin siya dito sa Canva. Pray. O yan guys, yan yung mga gawa namin na yan. Ay, hindi ako nag-design yan. Grabe naman, sobrang galing ko naman kung kaya kong i-design ng ganyan yan. Galing lang rin naman yan sa Creative Fabrica. So, sobrang dami rin yan guys. Kahit na mag-scroll ka na mag-scroll dyan, hindi mo mauubos yan. Puro Jesus chooses you. God is good. He is risen. I'm fine. This is fine. Everything's fine. Jeremiah 29:11, embracing His purpose for me. So, pwede rin naman na motivational shirt design. Today is the day to learn something new. O, diba? So, nire-remind kayo na dahil nanonood kayo ngayon. So marami kayong matututunan dito sa vlog natin. So ito, be the change that you wish to see in the world. Oh, never let anyone dull your sparkle. So again guys, lahat yan, pwede mo i-download nang hindi ka guys nag-aalala ng copyright. Then next naman natin guys, ito yung mga passion, interest, hobby, lifestyle, o yung mga gusto natin. So dito naman guys, pumapasok yung identity natin. Halimbawa guys, mahilig ka mag-gardening, o book lover ka, o mahilig ka sa fishing, drawing, gaming, reading, dancing, hiking, trekking, knitting, crafting, singing, ballet, o mahilig ka sa mga pets, cats, dog, fish, love for anime, K-pop, horror, kiddie, painting, skateboarding, crocheting,
Love for cars, retro, 90s, love for food, coffee, milk tea. Yan, so nakita nyo guys na sobrang dami talaga o sobrang lawak talaga ng shirt. Kaya dapat alam nyo guys yung niche nyo. No? So ito, papakita ko rin sa inyo na meron rin kaming ino-offer na ganyan. So kung mahilig ka guys sa anime, so meron kami guys dito na anime templates. So again, kung gusto mo ng download link lang, 199 pesos lang to. Pero kung gusto mo guys na nasa hard drive na siya guys para hindi ka na mahirapan mag-download, so pwede rin to guys. 2.5 yan guys yung nasa hard drive. Pero guys, 1.5 na lang. So ito guys yung mga PNG file ng anime namin. Malalaki guys yung file kaya mapapansin nyo, naglo-load pa siya. Diba ito, pakita ko sa inyo itong Despicable Me So properties ko lang siya, then details natin. No? 2,500 by 2,500 pixel. Ang laki niyan. Ayan, dami pa niya, no? Kaya matagal siya mag-load kasi nga malaki yung file niya. Yan, ito kung mahilig ka sa ano ba to? Mobile Legends ba to? So pwede mong gawin na damit yan. Yan, kung mahilig ka sa anime, ito One Piece o Sakuragi, Simpsons. So isa pa guys sa kasama diyan sa hard drive ay ito mga bootleg. So sa bootleg kasi nito guys, maraming mga NBA design dito. Yan kung mahilig ka sa NBA, so may mga design tayo dito ng NBA, Allen Iverson, Michael Jordan, Kobe Bryant. So kung mahilig ka naman sa Blackpink, so meron tayo dito mga design ng Blackpink. Then meron rin tayong design guys ng assorted na K-pop. Yan, so kasama rin yan guys sa hard drive. Then syempre meron rin tayo ng mga band design. Ito yung paborito kong damit. Kumbaga sa niche, kung gagawa ko ng niche, mga band design talaga. Kasi ang hilig ko dito nung bata ako. Yan, kung mapapansin mo guys, color white siya. Kasi pang DTF kasi to So hindi pa to pasok guys sa sublimation. Sa DTF talaga yan. Pero iba dito guys, pwede sa sublimation yan. Ang tagal niya rin mag-load kasi nga malalaking file to. Then meron rin tayo guys syempre mga rappers, bootleg. Yan sila Eminem, sila Ice Cube, Kanye, Jay-Z. Syempre marami pang mga design rin dito sa Creative Fabrica. Halimbawa, mahilig ka sa gardening. Lagyan natin gardening. Mga plantita, gardening shirt design. Yan, so ilagay natin. So ito guys, isa sa pinakamalakas bumenta kasi alam mo nyo naman, dami mga plantita na mga kasing edad ko na. Yan may body sa garden, not a graveyard. Gardening grandpa, I will be gardening, love my roots. Ang dami niyan. Ito, pakita ko ulit sa inyo guys dito sa Canva ulit, meron kaming ginawa na ganyan. Ito, book girl. Ayun, mahilig sa books. Book lover, yan. So, hindi ako nag-design yan. Ang galing ko naman kung nagawa ko yan. So, dinownload ko lang ulit yan sa Creative Fabrica. Then, tingin pa tayo ng ibang mga ginawa namin dito. Ito, yan, yung mga mahihilig sa mga games. So, 100 Days of School sa Minecraft. Ito, pang gamer I don't always play video game. Oh wait, yes I do. Just one more chapter. Ito sa mga book lover. Ito, mga plantita. Sobrang simple lang na design yan. Subukan mo i-drawing yan. Napakahirap niyan. Pero ito guys, dinownload ko lang ulit sa Creative Fabrica. So lahat na nakikita nyo dito guys, dinownload ko lang yan sa Creative Fabrica. Ito naman, yung mga mahilig sa hiking. Ito, parang treat ko tong gawin. Mamaya gagawin ko ang damit to. So makikita nyo guys, again, dito sa Creative Fabrica, na ang daming design na ganyan. Hindi mo maubos yan sa plantita pa lang scroll natin ng scroll. Hindi mo maubos yan. So subukan nga natin guys yung mga pets. Kasi marami mga pet lover, pets, shirt design. Nakalagay dito, love all pets, the cutest pet ever, cats are good pets, make pets safe again. Lahat yan guys, mada-download mo. Grabe, sobrang dami nito, nakaka-amaze Kasi tuwing nag-open ako guys ng Creative Fabrica at nag-search ako guys, laging iba yung lumalabas. Ito, meron tong EPS, SVG, PNG, DXF. Di ba guys, ang dami niyang files na pwede mo siyang gamitin. Dog trainer, yan Sorry, I can't, I have plan with my dog. So again guys, pwede mong i-download yan nang hindi ka guys nag-aalala ng copyright. So para hindi ka na mahirapan, paulit-ulit ako dito kasi yung iba, tanong ng tanong kung saan ba magle-layout Ba't ka pa magle-layout? Pwede ka naman mag-download na lang. Ba't mo papahirapan sarili mo? Mag-download ka na lang guys sa Creative Fabrica. Tanggapin man natin guys hindi, meron talagang hindi marunong sa graphics So walang problema dyan, pero ka pa rin mag-start ng yung printing business kasi nga ito, napakalaking tulong ng Creative Fabrica. I-download mo na lang yan. Gamitin mo lang guys dyan sa t-shirt business mo. Yan sobrang dami niyan. Hindi ka mahihirapan. Ito, retro 90s shirt design. Ito, last na to. Pag hindi mo alam yan, yung pencil sa cassette tape, bata ka pa. Super Nintendo, never forget. Grabe to, CD. Hindi old school na ba to? Grabe na ba to?
SD card meron pa naman yan sa camera. Oh, 90s na 90s yung itsura niya, no? Oh, again, kahit na scroll mo ng scroll yan, di mo mauubos yan. Ayan, oh, maglo-load lang na maglo-load dyan. So next naman natin guys, syempre dito tayo sa mga awareness o value and cost. Katulad guys ng pag-support sa mental health, sa rights, sa empowerment, sa equality, dun sa mga movement about sa isang certain disease katulad ng cancer, ng HIV. So yan guys, malaking niche rin yan. So katulad nito guys, oh, fight cancer in all colors. So again, ito, dinownload ko lang yan sa Creative Fabrica. Hindi ako ganyang kahusay guys na pagkukulay pa ng ganyan. So gano'n rin guys dito. So pwede tayo guys mag-search dito sa Creative Fabrica. Halimbawa, cancer awareness shirt design o support squad in October we wear pink. Oh, kasi pag pink ano yan cancer awareness yan Naalala ko yan sa wrestling kasi pag nakasuot sila ng pink, parang cancer awareness month Pink for my bestie. Oh, sad naman ito. Yung bestie niya may cancer. O, diba? So, subukan naman natin yung HIV awareness shirt. Oh, everyday is World's AIDS Day. Ang dami niya ring design. So, subukan natin guys, syempre, autism shirt design. O, autism mama, autism accept, understand, love, different. Ang dami rin yung design, oh. Autism is my superpower. Mental health, awareness, design. O, smile, smile. It's not okay to be okay. So, ito guys, totoo to Kasi, minsan nakakaramdam rin ako ng ganyan. Parang feeling mo minsan malungkot ka, minsan depressed ka. Pero, nakakain ka naman 3 times a day. Maganda naman kahit papaano yung buhay namin. Pero, minsan nakakaramdam ka ng lungkot na hindi mo maintindihan kung bakit Tapos kung sino-sino yung tinatanong ko ko yung asawa ko, tinatanong ko si Google. Ang sabi raw nila sa akin ay minsan pag malungkot ka, tanggapin mo lang na malungkot ka, okay lang naman yun. Hindi ka baliw, nalulungkot ka ng walang dahilan. Talagang minsan ganun talaga no? So kung nakakaranas ka ng ganun guys, normal yan, bilipas rin yan. Depression is a flow in chemistry, not a character. Oh, yun nga nasa utak ko lang talaga yun no? Kasi minsan kapag sinasabi nung isa na nadidepress siya, kung ano sinasabi natin, sinasabi, ba't ka ba didepress? Kumakain ka naman 3 times a day, ganito naman, ganyan naman. Hindi rin sa ganun yun guys no? Di ko rin minsan maintindihan kung bakit minsan nadidepress tayo Ayan the way you speak to yourself matters. So yan guys, ito mental health awareness design. Yan, so kasama rin yan dyan. So next naman natin guys ay syempre yung mga family line o mga parenthood para sa mga grandparents, syempre sa kuya, sa ate, tito, tita, and syempre sa mga pinsan natin. So katulad nito guys, the legend, best husband, greatest dad, proud papa. Grabe nilagay ko na lahat sa damit. Sinuri ko na yung sarili ko. I am a uncle gamer. Gaming uncle. So sa Tagalog yan, Tito Gamer. Try nga natin dito mag-search tayo. Halimbawa, grandpa shirt design. Retired, I'm a professional grandpa. Ayan coolest grandpa. Minsan gusto kong regaluhan ng ganito yung tatay ko Happy Grandparents Day. So subukan niya natin guys, parenthood shirt design. Messy hair, don't care, I'm a parent. The adoption took time, the love came instantly. Surviving parenthood, one meltdown at a time. Less sleep, more love. Parenthood, welcome to parenthood. Your guiding hands on my shoulder will remain on me forever. Oh, grabe naman yan. Yan, so kahit scroll mo nang scroll ulit yan guys, hanggang ilalim yan. Magre-refresh at magre-refresh lang yan. So yan lang guys yung mga niche na sinasabi ko sa inyo na alam ko. So kung may iba ka pang alam na niche guys na mas maganda, i-comment down below mo para mas maraming matuto. And maganda nga yan guys sa mga gusto nila magtayo ng printing business kaso hindi raw sila marunong mag-design ng damit. So ito na guys, pinapakita ko na sa inyo yung solusyon. Ito lang guys, Creative Fabrica lang ang solusyon dyan. I-search mo lahat ng gusto mong design dito. Hindi mo mauubos to. Baka sabihin nyo kasi, sir, pag dinownload ko yan, magkakamukha na kami. Hindi. Imposible. Kasi million guys yung laman nito. Million guys ang pwede mong i-download dito. Ano yon? Sa 6 million na design, pareho kayo na napili. Sobrang coincident naman nun. Di ba pinag-uusapan natin kanina yung niche? So sa niche na yan guys, napakalawak ng niche. Halimbawa, gusto mo ng niche is pet lover. So anong klaseng pet ba yung gusto mo? Example, puro dogs. Kahit nga sa dogs guys, syempre may iba-iba pang breed dyan. So usually yan Shih Tzu Di ba yan yung breed? So pwede kang gumawa guys ng maraming damit about sa Shih Tzu. So yun guys yung mga niche natin. So next naman natin guys, doon na tayo guys sa sublimation process natin. Hello guys, so bago tayo mag-sublimation ng press dito, so i-discuss ko muna sa inyo yung mga checklist para sa sublimation. Para at least mabawasan natin yung error. So number 1 guys sa checklist natin, make sure na yung mga materials natin is for sublimation talaga. Hindi pwede yan na kahit ano lang na damit dyan sa bahay mo, nakita mo, kulay puti,
tapos gusto mo lang siyang i-sublimate, hindi pwedeng ganun guys. Meron talagang materials para sa sublimation. Mukha nito mga pinagbibili namin dito. Ang materials talaga dapat niyan guys is at least 60% na polyester, pero mas mataas doon, mas maganda. So ito yung mga nabili namin doon sa link na ilalagay ko sa description section ng video na to. Ito yung dry fit na ice silk. Ganda na ito, mukha itong malamig sa katawan. No? Then ito pa guys yung iba. So ito guys, iba-iba ng kulay. Then ito rin, meron pa dito. Yan, so mamaya guys, papakita ko sa inyo kung ano yung magiging itsura niya pag na-sublimate na natin. So itong mga nakuha namin na to guys, no, wala kaming binibenta na ganyan. Pero gusto mo guys malaman kung saan nabibili yan, syempre maglalagay ako ng link sa description section ng video na to. At make sure lang guys na yung link na yun i-click mo para guys siguradong pang sublimation yung mabili mo. Kamaya guys, ibang damit yung nabili mo, tapos magtataka ka bakit hindi lumipat yung ink. Ito talaga guys, yung ginagamit for sublimation. So again, check nyo yung mga links sa description section ng video na to. And isa pa guys sa reminders ko sa mga nag-sublimation ng mga damit, hindi pwedeng dark color. Dapat white color, mas maganda kung white. Or ganito, mga light color lang dapat. Basta mga dark na colors, hindi yung pwede. So, very simple na explanation yan, walang white na ink. So, kapag yung design mo guys is meron siyang white, halimbawa yung mukha mo, nilagay mo sa damit, di ba yung mata natin puti, yung ngipin natin puti, tapos nilagay mo siya sa ganito or sa yellow. So, mangyari yan guys, yung ngipin at syempre yung mata mo magiging color yellow rin. Kasi nga walang white na ink. So, kapag guys nag-print ka o nag-sublimate ka guys sa mga puting damit, tapos yung mata mo at syempre yung ngipin mo, hindi talaga ink yun guys. Yun yung kulay nung tela. Then next naman natin guys, huwag kayong basta-basta print ng mass production. Ang gawin nyo, mag-print muna kayo ng isa. So tingnan nyo muna guys kung maganda yung pagkaka-print nyo doon. Pag maganda guys yung pagkaka-print nyo doon at na-adjust nyo na guys lahat ng kulay, pwede na kayo guys mag-print ng maramihan. And syempre, paalala lang, dapat guys mirror printing kasi ang dami nagkakamali dyan. Ang dami na lang ng print. Tapos nung nag-print nila, nagulat sila hindi pala naka-mirror. So, sayang yung ink, sayang yung papel, syempre sayang yung kuryente, syempre sayang sa effort. Mag-head cleaning muna kayo bago kayo mag-print. And after every 30 pages na mag-print nyo, mas maganda guys, mag-head cleaning ulit kayo. Kasi ganyan guys yung ginagawa namin. And sumunod guys sa checklist natin, syempre, huwag kayong mag-press kaagad, yung direkta nyo i-press. Ang ginagawa dyan guys, syempre, i-pre-press nyo muna siya. O ibig sabihin nun, paplansyahin nyo muna yung damit using itong ating heat press. Kasi syempre gusot-gusot yan eh. So plansyahin nyo muna siya sa pamamagitan nito, tapos saka nyo siya guys i-press. And isa pa guys sa dahilan nun, kaya natin pinipre-press, syempre para mawala yung mga moist o yung mga basa-basang konti. Diba ganyan tayo guys, so nag-aaral tayo kapag medyo basa pa yung uniform natin. Ang ginagawa natin dati, pinaplansya natin para matuyo. No? So ganun rin siya guys dito. And next guys, kung talagang seryoso ka dito, syempre kailangan mo ng iba pang materials. Hindi lang basta heat press yan, sublimation paper, sublimation ink, damit. Marami pa mga pwede kang idagdag dyan para mas madali yung trabaho mo. Itong ruler guide, yan kung mapapansin nyo, yung itsura niya, meron siyang uka dito. Kasi ito guys yung pinansusukat ng damit. Yan ito, pang maliliit na damit. Ito pang medyo malaki. So ito guys yung pinakamalaking damit. No? So susukatin mo guys yung sa leeg niya, yung collar. Ito yun pinansusukat para alam mo guys na nasa gitna siya. Minsan hindi natin alam kung saan nilalagay yung logo ito dito. So ito guys, ginawa talaga to para sa damit lang. Then next naman guys, ito, kailangan nyo nito, itong roller. May alaga kayong aso, may alaga kayong pusa. So ito yung ginagamit, yung panglinis ng damit. Merong mas maliit nito medyo malaki lang tong nakuha namin. So para guys, mas malinis yung damit nyo, kasi mamaya may balahibo dyan. Tapos pindress mo siya. Pag alis mo guys ng yung balahibo nakauka doon sa damit. Para maiwasan natin yun guys, gumamit kayo nito, itong roller. Ito yung may pandikit Syempre guys, wag nyong kakalimutan, napaka-importante nito. Minsan hindi na ako gumagamit nito kasi alam ko naman yung ginagawa ko, no? Pero kapag baguhan ka guys, huwag niyong kakalimutan guys na magsuot ng gloves kasi nakakapaso talaga to. Katulad nga nung nangyari sa akin sa laminator. Yan, so ganyan rin guys mangyayari sa inyo. Magiging hotdog kayo o magiging longganisa yung balat nyo pag napaso kayo. So again, importante nitong gloves. So next naman na kailangan natin guys, syempre prepare nyo na rin yung sublimation paper nyo. No? So may dalawa tayong klase. Siyempre yung una, yung A4. Pero ito rin guys, okay rin itong gamitin. Yan, para kung gusto nyo na mas mahaba na sublimation, mga lanyard. So ito guys yung ginagamit yun, itong sublimation roll. So wala kaming binibentang ganito, pero kung gusto nyo guys malaman kung saan ito nabibili, siyempre link sa description section ng video na to. Then next na kailangan natin guys, siyempre yung Teflon sheet na may kasama naman sa mga press nyan. Pero ito, may nakuha kami dito ng mga Teflon. Ayan naka-ready-made na siya. So meron siyang palaman, kaya matigas to. So ito nilalagay ito sa sleeve, di ba? So mamaya makikita nyo guys kung paano yung ginagamit. So ito naman guys, sa manggas, di ba? Meron tayong mahabang sleeve, ito naman yung short sleeve.
Then pwede rin to guys sa logo, sa dibdib. So ang ginagamit naman dyan guys, pwede nang hindi ganun. Ito na lang gamitin nyo para mas maliit kasi lugi kayo. Halimbawa, logo lang naman yung ilalagay nyo, maliit lang naman yon, tapos gagamit pa kayo ng ganon. So ito na lang guys, mini heat press na lang yung gamitin nyo. Then syempre meron rin dito, ito sa damit ng bata o sa damit na maliit. Ito naman guys, syempre sa damit na malaki, no? So ito yung pinapalaman sa loob. Then syempre, wag nating kakalimutan yung ating thermal tape. So sobrang importante nito guys kasi ito yung tape na hindi nasusudog o hindi naluluto. Kung ordinaryong scotch tape lang gagamitin mo dyan, matutunaw yon. Or kung hindi man siya matunaw guys, baka sumama sa design nyo yun. Itong butcher paper or parchment paper. Kapag nag-sublimate ka kasi guys ng walang ganito, naghahawa-hawa guys yung ink. So minsan guys, yung ink kumakapit sa ganito, sa Teflon. Minsan naman guys, kumakapit siya mismo dun sa press natin. Or pinakamalala niyan guys, no? Kumakapit siya doon sa damit. 'Di ba? Yung harapan, tumatagos siya guys hanggang sa likuran. So ganun yung nangyari. So sayang yung damit doon, hindi mo na pwedeng alisin yon, hindi mo na nalalaban yon. Kaya gumagamit tayo nito guys para hindi magawa-hawa guys yung mga ink. So ito guys, tawag dito is butcher paper. Or pwede rin guys parchment paper, no? Pero ito yung nakuha namin, itong butcher paper. So ang paglalagay nito guys, syempre lagyan mo sa ibabaw, lagyan mo sa ilalim, and syempre ipalaman mo to sa loob para sure na walang hawa-hawa, no? Kung titingnan nyo parang sir, parang dumagdag pa sa presyuhan niya na. So mas okay na guys na safe kasi mas mahal guys kapag ka nakasira ka ng damit kaysa bubili ka ng ganito. And syempre guys, i-check nyo rin yung tama na press settings. So, unang-una, syempre yung temperature, tama dapat temperature mo, tama dapat guys yung time mo, and syempre tama dapat yung pressure mo. So, yung pressure guys, yung pag iniipit mo to. So, dapat hindi to masyadong masikip at hindi rin siya guys masyadong maluwag. Yan, ito, ayan o, kita niya maluwag yan. So, sikipan lang natin. Yan, ito okay na yan. Ibig sabihin, naglalak lang siya pero hindi siya mahirap. Ito yung matigas na pressure, di ba? Ganyan na siya. Ayan o. Yeah! Yan, so pag ganyan guys, medyo matigas yung pressure niyan. Huwag masyadong matigas. And syempre yung temperature natin, tinuro ko na rin naman sa inyo yan, pero mamaya guys, ipapakita ko ulit sa inyo kung ano ba guys yung tamang temperature and syempre yung tamang timer. So ganito kasi yan guys, no? Kapag nainitan yung mga tela na to, nag-o-open yan. Kumbaga sa mukha, may pores yan. Tapos, yung ink papasok doon sa loob. Tapos kapag lumalamig na yan, magsasara na yan. Di ba? Parang pores nga sa mukha. So ganoon rin siya guys. So kapag mali yung temperature mo, yung time and syempre yung pressure mo, mahalata yan guys doon sa gawa natin na damit. Pakita ko sa inyo yung itsura ng hindi masyadong maganda yung pagkakapress. Nakita niyo yan, itong pangalan ko, Marlon Ubaldo, grade 1 Del Pilar. And syempre itong mga to. Mapapansin nyo guys na para siyang may shadow. Yan, hindi kasali yan, hindi design yan. Mali yan. Okay, nagkamali kami dyan. Pati dito rin guys, oh. Parang kumakalat yung ink. Yan, kasi nga guys, mali yan. Pero ito guys, napakita ko to sa isang video. Nung titingnan nyo guys nung sa video na yun, pagka-press natin dito, ang ganda nito, walang problema, walang issue. Pero hindi ka agad lumalabas yung issue sa sublimation. So darating ang time guys, magkakaganito yan kapag ka nagkamali ka ng either na pressure, ng time, o ng temperature. Okay, sa una kasi guys, feeling mo lahat perfect, feeling mo lahat maganda. Pero pag tumagal-tagal yan guys, yan, ganyan ngayon nangyari. Oh. Para siya nagkaka-anino o nagkaka-shadow siya. So ibig sabihin nito guys, no, nagkamali tayo dito ng pagpe-press. Ang tingin ko, nagkamali ako dito sa timer. Kasi ang timer ko dito is 20 seconds lang. So hindi pa masyadong luto yung ink. Pero mamaya guys, no, ipapakita ko sa inyo yung tested na. So ang ginawa namin doon, syempre, pinatagal namin yon. Nilaban na namin yon, sinampay na yon, binabad na yon, etc. Kung ano na ginawa doon. And hanggang ngayon guys, no, maganda pa rin yung print doon sa materials. So ito guys, yung mga common problems na may encounter nyo. No? Halimbawa, nagkamali kayo ng temperature, ng time, and syempre ng pressure. Kapag ka medyo patay yung kulay o masyado siyang light, o masyado siyang faded guys, pwede yan guys na kulang sa temperature or kulang sa time. Kapag ka masyado naman siyang dark, sobra naman sa temperature o sobra sa time kasi nasunog. Yung isa naman guys, nahilaw. Then kapag ka medyo blurred, double or parang, alam mo yun, na ghosting yung image natin, ibig sabihin yan guys, gumalaw yung design. Kaya dapat guys, secure na secure yung mga design nyo dun sa damit o yung sublimation paper nyo dun sa damit para hindi siya guys gumalaw, gumamit kayo nito, itong thermal tape. Isa pa guys, kapag na-press nyo na yung damit, huwag kayo masyado excited. Huwag nyo muna guys iaangat yung damit. Ang gawin nyo guys, palamigin nyo muna. And isa pa guys, na may encounter mo na problema dito, kumakalat yung design o yung tela sa katagalan, yung nagmamansya nga. So katulad nga nito,
Ayun, katagalan to eh. Nung unang press namin dito, ang ganda nito eh. Kaya feeling ko sobrang perfect eh. Pero katagalan, pumangit na siya. So ibig sabihin yan guys, hindi tama yung naging settings natin. Either na kulang nga to guys sa temperature or time. Sabi ko nga sa inyo, tingin ko kulang to sa time kasi 20 seconds nga lang to. Kaya nga again guys, sobrang importante talaga nung time, nung pressure, and syempre ng temperature para mag-bond yung ink dun sa materials or para maging isa sila. Kasi ang sublimation kasi guys, hindi lang yan pinapatong na parang sa DTF, di ba? Yung DTF kasi nakakapama. Ito guys, hindi. Talagang iisa na lang sila nito. Wala kang makakapa dyan. Talagang ink nito nasa loob na nitong materials. So kung nagkamali ka dito guys, syempre yung pagbabind nilang dalawa, magiging pangit. And isa pa guys, yung hindi nagta-transfer yung design sa mga blanks. So sobrang common ito guys. So tatlo lang yung nakikita ko na dahilan dyan. Siyempre, unang-una yung materials mo ay hindi siya compatible sa sublimation. Pangalawa guys, hindi sublimation ink yung ginamit mo na maraming nagkakamali ng ganyan. Kasi di ba bubili sila sa amin ng L121. Meron yung ink sa loob. Akala nila guys, uubusin mo nila yung ink na yun. Pag naubos nila guys, sa kanila ipapalit yung sublimation ink. Magkaiba guys yung ink na original, yung nasa loob ng box kasi yun ay dye ink. So hindi mo na gagamitin yun. Okay? Again and again, hindi mo na gagamitin yun. Ang gagamitin mo na guys ay yung kasamang ink, yung nasa labas, yung kuyi na ink. Yan na guys, yung diretso mong isasalin dyan sa printer mo na brand new. So, sumunod guys, ito medyo nakakatawa pero nangyari talaga to, no? Na medyo mali yung pressure natin, na hindi mo masyadong inipit. Ito, baka mamaya nakahang lang yan, yung parang nagwi-wiggle siya. Kasi marami nagtatanong sa amin yan sir, bakit nagwi-wiggle yung pa nagpe-press ako? Ibig sabihin nun guys, hindi talaga siya nakapress. Akala nila guys, hindi iniipit nito, parang pinapainitan lang. Alam niyo sisiw, parang gano'n, pinapainitan. Hindi yun guys. Kailangan talaga guys, pinipress mo to. And isa pa guys, sa dahilan kung bakit hindi nag-transfer yung ink, ay baka hindi ka gumamit ng sublimation paper. Akala mo ordinaryong bond paper lang, pwedeng-pwede na. Hindi guys, meron talagang sublimation paper na tinatawag para sa sublimation printing. So ngayon guys, magpiprint na tayo para mapakita ko na sa inyo guys yung magiging itsura nung mga gawa natin na sublimation printing dito nga sa mga damit na to. So guys, ito na yung mga napili ko na mga design na kinuha ko sa Creative Fabrica. Yung iba kasi nagtataka, ba't raw ang galing ko mag-layout? Actually, hindi ako nag-layout noon. Dina-download ko lang yan sa Creative Fabrica. So ito, pakita ko lang sa inyo guys yung mga napili namin. So ito rin, napili rin namin to. Yan, so kung mapapansin nyo, hati sila kasi dalawang papel yung gagamitin natin. Tapos pagdidikitin natin siya. Kasi guys, yung printer namin dito ay, ito lang, Epson na L121 lang. So A4 na printer lang yan. Malalaking design guys yung piprinta natin, kaya nga gumagamit tayo ng rolyo. Yan o, naka-roll yan o, kaya mahaba yung papel namin na ginagamit. Kasi guys, kung mag-a-avail kayo ng package sa amin, ipapakita ko sa inyo guys na kahit na maliit lang yung printer na kasali doon sa package na yon, pwede ka rin guys mag-print ng ganito kalalaki. So bago natin siya guys i-print, so tinitimpla ko pa yung settings nito So syempre i-click mo lang yung picture na kailangan mo, then click mo lang tong picture format. Dito guys sa picture corrections, so i-click mo lang to guys, then click mo lang yung picture corrections. Then yung sharpness guys, ginagawa ko siyang 25%. Kasi guys, medyo madetalye to itong image natin Kaya ginagawa ko guys na plus 25% yung sharpness. Then syempre, yung brightness naman guys is gagawin ko siyang 10%. So again, kapag ka sublimation, hindi pwede guys na as is yung brightness. Tinataasan talaga guys yung brightness niyan para hindi siya mukhang sunog. So gawin lang natin guys, syempre print na natin to. Syempre click ko lang yung file, click ko lang tong print. Tapos syempre pipiliin ko L110 na printer. Then click ko lang yung printer properties. Then syempre dito is, ang pipiliin ko dito guys is user defined. Syempre yung papel na gagamitin ko dito, ang sukat niya guys ay yung width niya is 8.5. Then yung height niya guys is 22. Diba kasi ang A4 size is 11.6 lang. So ito guys 22 yung haba ng papel natin. So press ko lang yung okay. Then syempre yung paper type natin gagawin ko siyang Epson matte. Tapos sa quality guys gagawin ko siyang high. Then punta lang tayo guys sa more options. Ito select ko lang dito sa color correction yung custom. Tapos advance natin siya. Then pipiliin ko guys syempre ICM. Kaya sobrang ganda guys nung ginawa natin na vlog about sa ICM, no? So kung hindi mo pa napapanood yun, hanapin mo lang guys sa channel ko kung paano ba guys yung ICM na yan. Kasi dyan mo guys makukuha yung kulay ng nasa monitor mo at syempre yung kulay ng printout mo. Then next natin syempre na i-select, lalagyan natin to ng check, itong mirror image. Then press natin yung okay. Then syempre print na natin siya. So ito na guys, nagpiprint na tayo. Yan o, kitang-kita nyo naman using L121 lang yan. Kasi ito yung papel natin na pagkahaba-haba. So ito na yung
piniprint natin. Then ito yung mga na-print natin. Ito rin guys, mga na-print na rin natin to. So kayang-kaya niya guys, oh, mahaba. Hindi yan A4 ayan oh, lalakyan ko. Di ba? Very nice. So kung mapapansin nyo guys, no, kalakalahati lang siya. Yan, so kung paano namin siya guys ginawa, ganito lang yan. So dinownload namin siya again guys sa Creative Fabrica, pero ini-edit namin yan guys sa Canva kasi madali mag-edit sa Canva, yun lang ang dahilan. Damit kasi guys, ang ipiprint ko kasi is 17 by 22. Kaso syempre may limitation nga yung printer natin na ang kaya niya lang is 8.5 inches lang. So kaya 17 yon kasi yung 17 guys kapag ka-divide mo sa 2, ang lalabas doon is 8.5 na lang. So ganito lang guys gagawin mo So syempre sa Canva, sa home yan. So dito tayo guys, click mo lang yung create. Tapos custom size, pwede mong ilagay dyan guys is 8.5 by 22. So ganyan siya kalaki dapat. Yung ginagawa nga natin na yan, ganyan siya kalaki. Syempre upload mo lang yung picture na kailangan mo. So example ito, click natin yung position. Yan, so ang gagawin natin dito guys, syempre dito tayo sa advance. So yung width niya guys, ay gagawin natin siya 17. Pero bago mo siya gawing 17 guys, yung ratio niya, ilock mo na siya. Yan, so type natin dito 17. So ganito guys yung magiging itsura niya. So nagagalaw na to guys, no? So ang gawin mo, ilagay mo lang siya sa dulo. Yan, ganyan. New page tayo. Then ito naman guys, i-move mo naman siya. Nakita niyo yung blue or purple na yon. So dapat guys, nasa dulo siya. Click mo lang tong share. Tapos syempre, click mo lang tong download. Tapos i-download mo sila guys, itong dalawang to. So next naman natin guys, pakita ko naman sa inyo kung paano siya nilalagay sa Word. Yan, so ito yung MS Word natin, di ba? Ganyan yung una niyan. Then syempre, click mo lang tong layout. Then click mo lang tong size. More paper size mo lang. Tapos dito ilagay mo guys is yung height niya is 22. Yung width niya guys, huwag ko nang babaguhin no, kasi 8.5 nga yung width na ginawa natin sa Canva. Tapos press mo lang yung OK. Tapos punta ka guys ng layout, then sa margins, tapos gawin mo lang siyang na row. Insert mo na guys yung picture na dinownload mo mula sa Canva. So ganito na guys yung magiging itsura niya, wala ka nang babaguhin dyan. Yan na yan mismo yung lalabas dyan. So guys, ito na yung mga na-print natin. No? So marami tayo ditong design kasi gagamitin natin to sa iba't ibang klase ng damit. Siyempre, mayroong polo shirt, mayroong long sleeve, mayroong sando. Kaya iba-iba guys ang sukat to. So meron tayo dito na isang buo na ganito lang. So hindi mo kailangan siyang pagdugtungin. So ito guys yung nasa harapan. Then syempre kakat natin yan. Then itong nasa ilalim naman na to. Ito naman guys yung nasa likuran. Then ito naman guys, lalagay natin to sa long sleeve. No? So ito yung sa harapan. Then ito yung sa manggas. Yung dito banda. Then ito rin guys. Ito pa iba nating design. Yan. So ito guys, ang buo lang to. Yung sinabi ko sa inyo guys nung start ng video na to. Di ba may mga niche na para sa t-shirt printing. No? So ito guys yung mga design na napili ko. So ito naman guys. Ito syempre sa unahan to. Tapos ito sa manggas rin yan. Then yung isa pwede yan sa batok banda. Tapos ito rin guys, yan si Charizard. Then ito mga simpleng design. Mga plantito and plantita. Ito, bagay sa inyo to. Ito naman yung malalaki na sinasabi ko nga sa inyo kanina na hindi kasi ito pwede sa L121 Kaya ang ginawa natin, nagprint tayo ng ganito. So hinati natin siya sa gitna. Then ang gagawin natin, pagdidikitin natin to. Madali na naman yung pagdikitin, ikakat mo lang naman to, itong sobra na to. Then yung nakat mo na yun, saka mo siya ipapatong dito. Yan, kinat na namin yung sobra na color white. Tapos ipapatong mo lang siya dito. Then syempre lalagyan mo lang siya ng thermal tape para magdikit siya. Mamaya guys, papakita ko sa inyo kung paano yan pinipress. Yan sa mga hiker dyan o mahilig mamundok. Yan, so meron rin tayong design para sa inyo. Ito isa sa mga napili ko. I'm not weird. I'm limited edition. So ito guys, sampulan ko kayo. No? Halimbawa itong dalawang to, pag didikitin natin to. So syempre gamit ka lang ng ruler and gamit ka lang ng pen knife. Kasi mas komportable ako dito Kung gunting kasi baka tumabingi yung cut. So pag ganito medyo komportable talaga ako na gumagamit ng ruler at nitong pen knife. Yan. So pag nakat na natin siya, so ipapatong lang natin to dito. Yan. Make sure lang na pantay silang dalawa. So guys, syempre gamit tayo ng thermal at syempre mag-ready na kayo nito. Yan. So pag nadikitan na natin siya guys, syempre gagawin natin, ikakat lang natin to, itong sobra. So dito, pwede ka rin gumamit ng gunting. Pakita ko na rin sa inyo. Yan, para mas compress siya, mas maganda siyang tingnan. Okay, then sa likod, para lalo siyang di gumalaw, i-tape rin natin tong likod. So wag kayo guys magtipid ng thermal tape. Kasi pag nagkamali kayo dito, mas malaking gastos. Yung papel and syempre yung damit. Okay, so ito guys yung nagawa natin. Di ba ang laki niya, no? So gawin ko guys, syempre yung iba dikit ko rin, nakamukha ng ginawa ko dito.
then i-press na natin siya dun sa mga damit natin. So guys, so unahin na natin to, itong long sleeve, no? So meron akong 3 long sleeve dito. Yan, so ipipress natin to. So lagyan ko ng design dito sa unahan, yan, then dito sa sleeve, and dito sa bandang batok. Yan, lagyan natin siya. Then katulad nung sinabi ko kanina sa inyo guys, syempre pre-press muna natin siya. So ang pre-press guys ay mga 5 segundo lang. So ginagawa ulit yun guys, syempre para maging planchado yung ating damit at wala siyang lukot. Kasi pag may lukot yan, pumapangit yung pagkakapress natin. So another investment, syempre mag-invest kayo sa panukat. So toddler, infant, youth, and syempre adult. So ito guys yung ipipress natin. Okay, so ilagay ko lang siya dito. So ito guys yung ruler natin. So 3 inches. So okay na yan. Kunin ko lang yung ruler. Then syempre kapag naayos na natin yung ano niya, lagyan natin siya ng butcher's paper para hindi humawa guys yung ink. So i-press lang natin siya. A few moments later. So ito na guys, yung na-press natin. So alisin ko lang yung butcher's paper. Sa reminders natin, wag mo kagad siya alisin. And mapapansin nyo guys, na dito sa ating sublimation paper, yan o, halos nabura na siya. Then next naman natin guys, syempre sa sleeve. So meron rin tayo guys Teflon para dun sa sleeves. So ilagay ko lang siya dito. I-pre-press muna natin para pumantay ulit siya. So 5 seconds lang. Yun, nakita nyo, patag na siya. Yan, so dito natin siya guys banda ilalagay. Then syempre kuha tayo ng thermal tape para hindi siya gumalaw. Butcher's paper. Okay, so i-press natin siya again for 60 seconds. So ito guys, tapos na tayo. 60 seconds or 1 minute. So ito guys, mapapansin nyo na ito yung namansyahan itong butcher's paper, no? So palitan nyo na siya guys kapag namansyahan na siya. Then next naman natin guys, syempre doon tayo sa batok. So pre-press muna natin ulit for 5 seconds. Then after nun, so syempre gamit tayo ng ruler para sure na nasa gitna siya. So gamit tayo ulit ng butcher's paper. Yan, para hindi masunog yung damit. Press ulit natin for 60 seconds. Tulad ng sinabi ko kanina, huwag kayo excited. Huwag nyo alisin agad. Okay, so alisin na natin ta. So ito na guys, yung una nating nagawa. Siyempre, ito yung sa harapan. Nope, not today. Then pag tumingin siya dito, tomorrow doesn't look good either. So ito yung buo niya. Nope, not today. Tomorrow doesn't good look either. Okay, so proceed tayo dun sa next na isa-sublimate natin. Pero guys, so natapos na tayo sa long sleeve. So ang next na type ng damit naman natin ay ganito yung itsura niya. Yan, so colored yung mga manggas niya and yung collar niya colored rin. And so meron tayo ditong red, meron tayo ditong green, and syempre meron tayo ditong yellow. So pinainit ko lang ulit guys yung ating heat press para 200 ulit siya and then 60 seconds. So pakita ko lang sa inyo yung mga design natin na ginawa. Yan, so galing to guys sa Creative Fabrica. Yan, so makikita nyo guys para siyang burda. So kung titingnan nyo guys yung papel talaga ng sublimation, ang mapapansin nyo dito guys is medyo maputla siya. Pero kapag na-transfer na to sa damit, doon siya guys gumaganda. Yan, so ito yung malaki. Then, syempre may maliit and ito may sobrang liit rin. So, sa harapan natin guys, ito yung ilagay natin. Yan. So, syempre, ganun ulit. Pre-press natin siya. 5 seconds. Okay, para lang mapatag siya. So, gawin natin guys, ito ilagay natin to. So, hindi ko siya igigitna. Yung sa banda dito. Yan, sa bandang gilid. So, gamit lang ulit tayo guys ng ruler. Kasi meron siyang guide dito eh. So, ang paglalagay guys ng design sa damit, hindi lagi siyang gitna. So, pwede sa gilid, pwede sa baba, sa likod, sa harap, sa sleeves. O syempre, kuha lang tayo ulit ng butcher paper. Then, i-press na natin siya guys. So again, 260 seconds or 1 minute. Hintayin yung lumamig ng konti bago nyo alisin guys yung papel. Ayun, para siyang binurda talaga. So, sa likod naman tayo. So, dahil guys, may print to. Tapos kapag itatalikod nyo, so, pwede nyo to guys lagyan ng butcher paper. Yan, para hindi humawa yung ink. Kasi guys, ganito mangyayari pag di mo lalagyan ng butcher paper. So, sayang, mahal pa naman ito. Eh, yung butcher paper, magkano lang yan. Pagka pinrest mo kasi yan, tapos nandito to, eto guys, hahawa pa rin to sa damit. Pre-press muna natin. 5 seconds. Lagay natin yung design. Then, syempre, lagay natin guys yung ruler natin para siguradong gitna. Para hindi siya gumalaw, yung magsha-shadow, lagyan nyo guys ng tape. So, merong butcher paper sa ilalim niya. And syempre, lagyan rin natin guys ng butcher paper sa kanyang ibabaw. So ulit, press natin. 260 seconds. So again guys, itong mga pinapakita ko sa inyo, itong mga butcher paper, tapos yung damit, yan guys ay hindi yan available sa amin sa The Printing Shop, no? Pero huwag kayong mag-alala, maglalagay ako ng link sa description section ng video na to
kung saan ba yan nabibili. At make sure lang guys na yung link na yun ang i-click mo para siguradong ito nga yung mabili mo. So ito na guys yung na-press natin dun sa likod ng damit. O, di ba? Para siyang binurda, oh. Ito yung harapan. And syempre, ito naman yung likuran. Yan. So tinerno lang namin guys yung design dun sa kulay ng damit. So gawin rin natin yan guys dito sa pula. And syempre, dito sa yellow. Ito yung sublimation na polo shirt. Pero this time guys, meron tayong puti. Kasi ito meron tayong mga light colors lang. Mustard yung color niya. Parang light mustard. Then ito rin ay para siyang silver or gray. Try naman natin guys na kung ano mangyari kung hindi puti yung ating sublimate. So sa polo shirt guys ay dito lang natin siya sa gilid. Okay? Hanggat maaari guys yung botones hindi siya mapipress kasi nasusunog yan o nalulusaw yan guys yung botones. Yan, so dito natin siya guys banda ipipress. So syempre pre-press muna natin. 5 seconds. Babaan natin yung temperature natin. So gawin nating 190 lang. Pero yung timer natin 60 pa rin. Then ang ilalagay ko dito guys ay ganito yung mga recommended ko. Kapag mga light color so hindi siya puti, dapat mga dark yung ipiprint mo. Ganito. And dapat guys wala siyang white na color. No? Kasi pag white na color dyan, ang mangyari dyan, ganito yung magiging color nung white sa output. So ito yung pipress natin. Then lagyan natin ng thermal tape. So again guys, yung botones nakalabas kasi maluluto yan. Butcher paper. Then i-press natin siya ulit for 60 seconds. 190, 60 seconds. So wag excited. Wag nyo munang babakbakin. Hintayin muna kayo hanggang lumamig. Mga 20 to 30 seconds. Kahit na hindi siya puti guys, maganda pa rin yung magiging printout natin. Basta again, wag mo siyang lalagyan ng color white dun sa layout nyo. Yan, so pag ganito siya guys kasi medyo mahaba yung ating ilalagay dito. So syempre pre-press muna natin siya 5 seconds. Then ang ilalagay ko dito ay ito, naputol ko kasi. Pero kaya pa yan, kayang gawin ng paraan yan. Then lagay natin to, yung butcher paper natin. Yan, so na-shoot naman natin doon. Then syempre press na natin siya. So palamigin 20 to 30 seconds. So syempre sa harapan niya ganito. Then sa likuran niya. So next naman natin guys, syempre balik tayo sa color white. So ang lalagay ko dito guys, yung logo ng isa ko pang vlog, yung vlog ko about sa mga gadgets. So ito gadget syndrome. Then press na natin siya ulit, 190. Then yung temperature niya ay 60. So ito ulit, yung malaki ng logo rin ng gadget syndrome. Yung butcher paper ulit, ilagay natin. So gawin natin guys, syempre press natin siya ulit. So palamigin ng konti, pag excited. Ganda naman yan! So next na gagawin ko guys, dito naman tayo sa manggas. So dito ko lalagay sa bandang tupi. So para mawala guys yung tupi, ay lagyan ko muna nito. Itong Teflon na may palaman sa loob. So again, check nyo yung link sa description section kung saan ba yan nabibili. Napakalaking tulong nito. Yung mga ganyan na maliliit na mga bagay, malaking tulong yan guys para mapagaan yung trabaho natin sa printing. Okay, so sa kanan na part ko guys, siya lalagyan ng logo ulit. Yan, so pre-press muna para mawala yung tupi niya. Then syempre yung logo, lagay natin. Pwede dito guys yung mini heat press eh. Kaso okay na yan kasi napainit na natin eh. Papainitin pa natin yung mini heat press. Medyo tatagal tayo. Ito guys yung nagawa natin sa manggas. Ganda. Ito yung sa manggas, then syempre, ito yung sa chest part, and ito yung sa likod. Yan, puro gadget syndrome. Then, para mas maganda pa tong uniform ko sa vlog ng gadget syndrome, lagyan ko rin guys sa ilalim, dito banda, ng design. Pero hindi na gadget syndrome guys, syempre ilalagay natin. Meron akong pattern na naisip. So ito guys yung sinasabi ko sa inyo na ilalagay natin dito sa baba, no, para medyo unique. Meron siyang pattern. So lagyan natin ng thermal tape para hindi siya gumalaw. Syempre butcher paper ulit. Temperature 190. Timer 60. So press natin siya. So yan, tumunog na siya. Huwag excited. Yan, so palamigin muna natin. 20, 30 seconds. Basta lumamig siya. Then pwede na natin itong bakbakin. Para makita natin guys yung design. So ito guys yung design natin. No? So isuot ko nga. Sana kasya sa akin to. Sikip, grabe. Ganito ako magdamit dati eh. Macho Papa. Yan. O, saktong-sakto yung pagkakalagay ng logo natin. Then tingnan nyo to. Di ba? Ang ganda tingnan. And syempre may logo rin tayo dito. Yan. And syempre, dun sa likod, yung pinakamagandang logo, malaki. Ayos!
So guys, yan, tapos na tayo dun sa mga polo shirt natin. So ang next naman natin ay syempre yung paborito kong suotin kasi komportable, mga sando naman tayo. So medyo mahaba guys yung mga sumunod na damit natin, no? Kaya ang ginawa namin ay gumawa na lang kami ng sarili namin na ganito. Okay, so nilagyan lang namin siya ng Teflon para pag sinuot natin tong sando na to, buo siya. Kasi nga, ang isa-sublimate natin dito, mga malalaki na. Yung kanina pa natin pinag-uusapan mula sa design hanggang sa pag-print na mga malalaking design yung pinagdugtong natin. Yan, so dito tayo muna. So i-press muna natin siya, 5 seconds. So sa package guys na inaalok namin, yung sublimation na business package namin, 15 by 15 yun guys yung kasama sa package, no? Ito kasi maliit to, ito yung 6-in-1 eh. Ang size nito again is 12 by 15. So mas maliit siya doon. Pero bago natin siya i-press, syempre, i-secure muna natin siya para pag inikot natin ay maayos pa rin siya. Syempre, press na natin siya. So temperature natin guys, so tinaas natin to 200. Ang timer natin is 60 seconds. Okay, so i-press na natin tong unang kalahati. So yan guys, naikot na natin. Kapag iniikot nyo guys, huwag nyong ihilahin o hatakin yung tela kasi masisira yung printout natin. Ang gawin nyo sa ilalim nyo guys siya, alalayan. So lagyan ulit natin ng butcher paper. Then, i-press na natin to. So ganun ulit, 260 seconds. Palamigin muna natin. Isang buong damit yung pinrint. So dito naman tayo guys sa likod. So syempre, press muna natin siya. Ito yung ilalagay natin, malaki ulit. Butcher paper. So i-press natin siya. 200 degrees and 60 seconds. Yan, so na-press na natin yung kalahati. So gawin natin guys, no? Syempre ikutin natin to ulit para ma-press yung another half. So yan, ikot na natin. Syempre lagyan natin ulit ng butcher paper para hindi humawa yung ink. Then press natin. Laking tulong ng butcher paper. Dati kasi naghahawa-hawa sila lahat. Palamigin lang natin, then alisin na natin to. Yan, then syempre ito naman yung back. Oh, ganda, di ba? Very nice. So gawin rin natin guys dun sa isa pang sando. So guys, syempre yan yung explanation about dun sa shirt niche. And syempre yung ating mga pointers. And syempre hanggang dun sa process ng paggawa ng mga damit na to. Yan, oh. So nakita nyo, bumili pa talaga ako ng sampayan dito para lang ma-present to ng maayos sa inyo. And nakita nyo rin dito guys, no, na dun sa package na ino-offer natin, hindi lang hanggang A4 yung pwede nating gawin. So pwede rin tayo guys gumawa ng malalaking mga damit. Kaso syempre medyo matrabaho siya and medyo risky lang naman, no, kapag hindi mo siya napantay. Pero at least napakita ko sa inyo guys na pwede nating gawin guys yung malalaking mga t-shirt printing kahit na guys na Epson na L121 lang yung printer natin. So nakita nyo naman guys na yung mga latest na vlog na ina-upload natin ay talagang hindi yan bara-bara. Kaya nga ang tagal ko mag-upload eh. Napansin nyo guys, last time ko nag-upload, mga 10 days ago pa. Kasi guys, talagang pinag-iisipan at talagang nilalagay na namin lahat guys sa vlog. So syempre, naniniwala kasi ako guys na kapag interesado ka sa pinapanood mo, kahit na gaano kahaba yan, ay tinatapos mo yan, no? So kung napapanood mo to hanggang sa part na to, so congratulations sa'yo. Kasi talagang chinaga mo na tapusin itong vlog natin, no? So bago natin guys tapusin, syempre, present ko muna sa inyo guys yung mga ginawa natin ng mga damit. So reminders lang ulit, ang usualing temperature na ginagamit ko is 200 degrees. Tapos ang timer ko guys is 60 seconds. So mas maganda guys para hindi nyo makalimutan yung mga sinabi ko sa vlog na to, no? I-take note nyo. Or ano kaya i-type nyo, tapos i-print nyo, tapos ilagay nyo dun guys sa desk nyo. Lalo na guys yung temperature natin. And syempre yung timer natin, no? Para syempre makaiwas tayo sa mga mali-mali sa sublimation, no? Kasi sayang kapag namali mo na guys ang isang damit, hindi mo pwedeng bakbakin lang yan na parang sticker tapos papalitan mo lang ng bago. Pag na-sublimate mo na talaga yan guys, hindi mo na masisira yan kahit na laban mo pa yan. Diba sabi ko sa inyo kanina guys, may niche tayo. So kung mahilig ka sa hiking, ito yung sinabi ko sa inyo na gagawin natin na polo shirt. Ito. So color gray siya guys na polo shirt. So hindi naman lagi dapat na color white yung ating sinasublimate. Pero mas maganda talaga kung color white, eh, no? Pero pakita ko lang sa inyo guys na kahit polo shirt guys, pwede. As color gray yan, oh. O, diba? Ang ganda. Then ito naman yung likod niya guys. Hindi basta-basta A4 yan kasi A4 niyan kalahati lang. Pero tingnan nyo, oh, nasan yung dugtungan dyan? Diba hindi halata? Kasi wala naman akong A3 na printer dito guys. Ang printer ko lang dito is L121. Yung kasama guys sa ino-offer namin na package, L121 lang yan. So kayang-kaya mong gumawa ng ganitong kalaki. And syempre guys, huwag nyong kakalimutan yung sinasabi ko sa inyo na kapag ka-colored yung ipiprint nyo, dapat guys walang white na color yung layout nyo. Kasi pag white yan guys, yung color white magiging color gray. Kasi nga guys, walang white na ink na sublimation. Ang white na ink guys, sa DTF yan. Then next naman natin, ito pakita ko rin sa inyo to. Ito naman yung white natin. Diba, usually ginagawa dito is parang patch. Kaso yung patch minsan nababakbak yun eh. Pero ito tingnan nyo to, ang ganda oh. O, tapos nilagyan ko pa siya ng design dito sa ilalim. O, diba, social.
Then sa likod niya, ayan yung malaki. So ito naman guys, yung niche natin sa mga business, di ba, sa mga corporate, yung sabi ko sa inyo kanina, na kapag ka yung mga kumpanya nagpapagawa ng mga damit o mga uniform nila. So ito, ganito yung magiging itsura niya. Then next naman natin, ito pa isa pang polo shirt. So ang nilagay ko naman dito is ito, motivational quotes. Yan, failure is not the opposite of success, is part of success, which is totoo yan. So ganun rin guys, sa likod nakalagay, failure is not the opposite of success. Mas malaki pa sa A4 yan. Then next naman natin ito, mga long sleeve. O, nilagay ko si Charizard sa ilalim. Then sa likod niya, Charizard rin. Tapos nilagyan ko siya ng Pokeball dito. Problema dito, hindi kasya sa akin eh. Sinuot ko siya, labas yung chan ko eh. Ito naman guys, yung sa mga hobby, di ba yung mga mahilig sa anime? So ito yung niche ng mga anime. So next naman natin ay ito rin, long sleeve rin to. Kindness is free. Sprinkle it everywhere. O, mga uplifting na mga quotes or part rin siya guys ng religious, mga ganun, no? Then, syempre, nilagyan rin natin dito. So, pwede nyo guys, iba-iba yung ilagay nyo dyan. Then, next naman natin, ito. Ito naman yung mga pasaway na mga quotes. Nope, not today. Halimbawa, magda-diet ka, di ba? Nope, not today. Tapos, tomorrow doesn't look good either. Yan. Yung mga nag-New Year's resolution na magda-diet sila, no? Baka hindi pa naman start. Yan, so pwede nyo itong gawin. Yan, yung mga funny na mga quotes. Then, next natin guys, ito mga sando. I'm not weird. I'm limited edition. So, ito yung mga, sa mga mental health awareness, no? Kasi, baka kung ano sinasabi sa inyo, sinasabihan kayo na weird. Yan, sabihin nyo lang, I'm limited edition. Tingnan nyo naman to, napakalaki nito. Hindi lang guys, A4 yung kaya nating gawin. Kahit malaki guys, oh. Kayang-kaya. Yung nga lang, matrabaho siya ulit, pero at least kayang-kayang gawin. So kapag kumita-kita na kayo ng malaki, pwede na kayong bumili ng mas malaking printer and syempre ng mas malaking press para mas madali nyong gawin yan. At least may idea na kayo, di ba? Then next naman ito, gamer. Then sa likod niya, I am a gaming uncle, just like a normal uncle except much cooler. Sa mga tito gamer, stig to, di ba? Yung niche naman yan, yung sa family. Kapag ka-eleksyon, ang probinsyano party list. Ito, kapag nakakuha kayo ng politiko, grabe, ROI kaagad kayo kasi ang daming pera kapag ka-eleksyon. So ayun naman guys is para sa custom na niche. Yung mga binyag, yung mga holiday yan. So ito, kasali siya doon. Eleksyon. So next naman natin na ito. Ayun, yung para siyang burda. O kung mahilig ka sa crochet na niche, o mahilig ka magburda, so ito maganda to. Ito, not lucky, simply blessed. So tinerno ko guys yung color green sa color green niya rin. So next naman natin, ito naman yellow. Yan. So ito naman sa mga religious na mga tao. O just pray. Ito rin, just pray o religious niche. Kapag nakakuha kayo guys ng isang religious group, pwede nyo silang offeran ng ganito. So ito naman is yellow, then meron tayo ditong red. Ito, religious rin to. Ayan, so ito magkaiba, God is love. Dito naman is faith, hope, love. So tinerno ko rin siya guys, red, tapos red. Then next naman natin guys, ito sa mga mahilig sa anime, si Gojo, saka si Itadori. Yan yung pinapanood namin ng anak ko. Stig na ito ni Gojo. Isa sa pinaka-stig na anime character. O yan, nagawa natin. Laki niyan guys, so hindi lang A4 yan. So sa mga anime na niche guys, so mahilig sa mga anime yan, pwede nyo i-offer yan. Ito, waffle na damit yung tawag dito kasi mukha siyang waffle. Yan, so ito naman yung nagawa natin. Sa mga motivational rin to So ginawa namin to sa anak namin kasi mahilig siya sa mga sprunky. Hindi lang A4 yan. Laki niya, no? Then ito rin guys, ganun rin. Mga sprunky rin to. So itong iba guys, mga ginawa ko yan nakaraan pa. So guys, again, maraming salamat kung umabot ka sa dulo ng video na to. At syempre kung gusto mo nga magsimula ng iyong sublimation na printing business, so meron kami guys i-offer sa'yo. So hanapin mo lang kami guys sa FB, The Printing Shop, at sabihin mo lang guys na napanood mo tong video na to para bigyan ka guys ng discount. At wag ka guys matatakot na magsimula ng iyong printing business, no? Kasi bukod nga sa tutulungan kita sa pamamagitan ng mga tutorials na katulad ng mga ginagawa ko na ganito, ay syempre yung sinabi ko nga sa inyo kanina na kahit hindi ka marunong sa pagli-layout, mag-member ka lang guys sa Creative Fabrica. Ano ba naman yung 200 pesos monthly? Kung mas malaki naman yung kikitain mo at hindi ka na mahihirapan sa pagdi-design. Yung iba kasi masyado sila nagtitipid, hindi nila iniisip na mas mahalaga yung oras kesa dun sa pera. 'Di ba? Kasi yung pera kikitain ulit yan, pero yung oras di na babalik yan guys. Okay? So para hindi ka matagal mag-layout, mag-member ka na lang guys sa Creative Fabrica. Free trial yan guys. Check mo lang yung link sa description section ng video na to. And pakita ko na rin sa inyo guys, no, yung hindi namin tinatapon na mga sublimation na paper. Ayan, no. So malalaman mo guys kapag maganda yung sublimation mo, halos nabura na yun nandito. Diba yun yung nakalagay dito Ayan, halos mabura na siya. Then ito yung malalaki. Nakita nyo, pinagdugtong ko lang yan. So ibig sabihin yan guys, tama yung settings na ginawa natin. Kasi
yan nga, halos mabura na talaga siya dito sa sublimation paper. So guys, again, may package may na in-offer pero yung ibang mga materials dito katulad ng butcher paper, ito, yung ginagamit natin, di ba, para hindi mag-awa-hawa sila. Then ito, mga importante to. Ngayon ko lang na-realize ang importansya talaga nito nung binili ko to, no? So, minsan kasi natatakot tayong gumastos para sa mga investment. Pero nung nakita ko guys yung importansya ng mga ganito guys, talagang mas napadali yung pag-shirt printing ko. So ito guys, wala rin kaming binibenta na ganito. And syempre, itong mga ruler na to, yan yung sa damit, di ba? Yung sinusukat. So ito, wala rin kami nito. So kung gusto mo guys malaman kung saan nabibili yan, so maglalagay ako guys ng link sa description section ng video na to. And yung sinabi ko sa inyo kanina guys, di ba, itong mga to. So kapag ka nakukulangan ka, pwede kang gumawa, mag-DIY. So bumili ka lang ng ganito. Ito, meron kami binibentang ganito. Teflon, then suksukan mo lang guys sa gitna ng plywood. Para guys, meron ka na mas malaki na ganito kasi ito medyo maliit to yo. So ito guys yung ginamit ko para dun sa mas malalaking design. Ito katulad nito guys. Ito hindi kasi ito kasya dito. So ginamit ko guys yung ganon. Yung may plywood na nakapalaman sa gitna. And isa pa nga pala guys, yung mga damit ulit na ginamit ko dito. Para sure guys na talagang pang sublimation yung makukuha nyo ng mga damit. Kasi again, hindi pwede na kung ano-anong damit lang ang isa-sublimate mo. So maglalagay ako guys ng link sa description section ng video na to guys. Kung saan ba guys nabibili to, itong mga 60 to 100% ng mga polyester na mga damit. So maraming salamat ulit sa tumapos ng video na to. So next time naman guys ay di-discuss natin mga soft blanks rin pero mga canvas naman. So syempre kung nagustuhan mo naman tong video na to, huwag mo naman kakalimutan mag-subscribe dito sa channel ko. I-like mo na rin tong video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para like updated sa mga vlog ko about sa printing. So yun lang. Maraming salamat din sa lahat. See you in my next video and bye! Shh! The printing shop ayos na sulit pa. The printing shop ayos na sulit pa.